Matagumpay na buhay. God is with us. Yung kaibigan ng evangelist, yun ang una naming kausap. Tapos inintroduce na kami doon sa pastor na Amerikano nga, yun si Pastor Felix Anthony. Si Pastor Felix Anthony, ayon sa testimony po niya, siya po ay 72 years old, di ba? Matagumpay na pastor, matagumpay na pamilya, yung mga professional na po yung mga anak niya, at matagumpay na businessman. Sinasabi niya, I am a Romans chapter 12 pastor. At gusto ko po, sabi niya, ay yung mga pastor maging Romans chapter 12 pastor din. At hindi lang yung mga pastor, kundi yung mga Christian. Alam naman natin ang Romans chapter 12, ang Romans chapter 12, lalo na verse 1 to 3, ay nagsasabing ialay ninyo ang inyong buhay bilang handog na buhay, ganap at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karampatang pagsamba ninyo sa Diyos. So alam natin yon. At ang pinagkakadiinan po niya ay Romans chapter 12 verse 18. If it's possible, ang sabi po doon, kung talagang po pwede, kaya ng buhay sa Panginoon. Parang ganun po yung sinasabi niya. Kaya yung ating pong mga kingdom community, hango po yan sa Romans chapter 12. Sa Romans chapter 12 verse 1 to 21. I-challenge po niya kami nung mga pag-uusap namin na yun. Sabi niya, kaya ba ninyong mag-invite ng 100 pastor? So hindi kami masyadong seryoso ni Bishop Chris kasi nga, hindi biro-biro mag-invite ng mga pastor. Dadaan ka po sa butas ng karayom. Ang daming tanong ng mga yan. At ang pinakakadalasan pong sagot niyan, Pastor, ipagpe-pray ko muna. Yan po yan. Pastor, pag-aaralan ko po ha, ganun. Parang urgent po yung challenge na sa amin na maghanap ng 100 pastor. So lumipas po ang mga ilang oras, tumawag po siyang muli, sabi hindi yata kayo seryoso eh. Kasi bawat na-invite po namin, nagre-register sila sa Zoom meeting para pag naka-100, Zoom meeting agad. So, lalabing-anim po yung na-invite namin ni Bishop Chris. Ito na po, tumatawag na po ang Pastor Felix. Hindi yata kayo seryoso, sabi niya. Hindi ko na itutuloy yung aking sharing, yung aking conviction. Kasi napansin namin, umiiyak siya at ang conviction daw niya, tumulong sa mga Pilipino pastor. At siya mismo, hindi niya maintindihan bakit siya kinukumbik na ganun. Okay. So, siyempre nanghinayang naman kami ni Bishop Chris, sabi namin, no. Give us another day. We will try our best na makapag-invite ng 100 Filipino pastors. So, ginawa namin ang lahat ng magagawa namin ni Bishop Chris. So, naka-invite po kami ng 132 na Filipino pastor. Then, in-schedule na po kagad ang Zoom meeting. Salamat sa Zoom meeting, kahit busy po yung mga pastor, may nakapasok po na 98 na pastors. So, nag-share na po siya doon at doon po narinig ng karamihan ng mga pastor natin na maganda yung program, nagustuhan nila, nag-interest sila. So, next challenge po sa amin ni Bishop Chris, kumuha kayo ng another 18 o doon sa 98 na pastor, kumuha kayo ng 18 plus kayong dalawa, 20 pastor. Then later on, ginawa po ng 21 para sa sakto sa Romans chapter 12. So, 21 po. Then, kinuha po yung aming mga contact number, mga email, at saka po pangalan. Ipinasok po kami sa sistema. Binigyan po kami ng account at sa kapurihan ng Diyos, binigyan po ng pondo yung aming mga account na $6,000 each. Ibig pong sabihin, pinondohan kami ng $6,000, 21 kami na pastor. So nagbiro nga yung isa nating kasama, sabi niya, takbo na tayo, meron na tayong $6,000. Sabi ko po, kahit biro yan pastor, wag po. Kasi kaya naman tayong i-bless ng Lord even million, billion, trillion dollars. Kasi salita naman ngayon, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din naman sa malaking bagay. Kapag hindi po tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, lalong hindi tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Yung ibig ko lang po sabihin dito, kaya sinishare ko sa inyo, yung blessor natin, seryoso.
Hindi nagbibiro. Akalain mong maglabas ng $66,000. Oh, inilagay po sa aming mga account. Then, sinearch ko po yan sa internet eh. Sino ba itong tao na to? Ang taguri po sa kanya sa Amerika, Mr. ASAP. Na kapag meron siyang gustong gawin, hindi siya titigil hanggat hindi niya natatapos. At ang maganda ron, kilala siya at kilala niya yung mga kilalang pastor sa Amerika. So, ganun po. Then, nang maponduhan na po yung mga account namin, another challenge na naman po ang binigay sa amin. Maghanap po kami ng tig sa 10. Yung 21 na pastor na magmamanage ng program na to sa Pilipinas, pinaghanap po niya kami ng tig sa 10. Kaya ayun po, itong kinukwento ko sa inyo para makita lang ninyo na itong blessor natin, seryoso. Seryoso po siya. Kaya ito po, nagpapakaseryoso rin tayo. Hindi biro-birong mag-interview sa 210 na pastor. Yung tigta 10 ng 21, 210 po yan. Eh, ang gusto pa ng ibang team, hindi ko maipon ng sabay-sabay. Isa-isahin na lang ninyo. Nako po. Ang trabaho po no. Kaya ang bilin sa amin ni Pastor Felix, by group, ang gawin ninyo, huwag isa-isa. Siyempre, time-consuming nga po naman yon. So, ganun po. Now, sabi ko nga sa inyo, ito pong nangyayari ngayon sa atin para tayong nag-a-apply ng trabaho. Di ba? Di ba pag mag-a-apply tayo ng trabaho, magsasubmit tayo ng ating details, resume, NBI clearance, police clearance, kung ano po requirements ng company. So, sabi ko parang walang pagkakaiba ito kasi pinagsasubmit tayo ng complete name, email address, saka contact number. Ito po ang kasunod, interview. Ganun din po sa trabaho, interviewin tayo. Then, pag nakapasa po tayo, ipapasok na po yung details natin sa system ng company. At kapag nakapasok na po sa system ng company, start na po ng trabaho. Alam naman natin yon. Halimbawa, ang na-applyan mong trabaho, binigyan kang opisina. Doon sa opisina mo, binigyan ka ng table, upuan at mga gamit. Pero wag niyong kakalimutan, yung binigay sa iyo ng opisina na yon, hindi mo pag-aari. Pag-aari po ng kumpanyang pinasukan mo. The same din po sa atin. Pagka-apply po natin, pagkatanggap po sa atin, bibigyan tayo ng dashboard, bibigyan po tayo ng account. Pero tatandaan po natin, hindi po sarili natin yon. Yun po ay sa admin, sa system o sa team. Kaya po meron siyang pinapakiusap bago po sa ating orientation na to, dalawa lang po ang pinapakiusap niya na dapat agree tayo. Number 1 pong pinapakiusap ni Pastor Felix, you agreed to play the games daily. Tayo po sasang-ayon daw dapat na araw-araw yung ating pong task o sa kumpanyang traditional work, trabaho. Dahil po, failure or miss to play the game, sabi niya, will result in rebooking of your account. Na kapag po hindi natin sinunod yun, pwede pong mawala, masara yung account natin o ibigay sa iba. The same as po sa traditional na trabaho. Nag-apply tayo, tinanggap tayo, simula na po ang trabaho. Alam natin ang principle, no work, no pay. Diba? Ngayon, tinanggap ka na nga. Minsan absent ka. Siyempre hindi po magiging maganda yung iyong magiging tawag doon, reputasyon sa yung company pinasukan mo. Baka po masuspindi ka. At baka hindi ka lang masuspindi, baka tanggalin ka ng tuluyan. The same po rito. So ang agreement po natin dito ay mag-click tayo araw-araw. So kung sa traditional na trabaho, no work, no pay, dito po no click, no pay. Kasi po swelduhan po tayo rito once a month. Ano po? So sweldo po tayo. So no click, no pay. Kapag hindi mo ginawa yung task mo na simple lang, wala pang 5 minutes, kayang-kaya mo yan. Sabi nga niya, even 5 years old na bata, kaya yung ating task. So, kapag pinabayaan mo yon, siyempre po, apektado ang buong team, apektado ang buong admin, baka po tanggalin tayo. Ganon po. So, walang pagkakaiba doon sa traditional na trabaho. Pangalawa pong kondisyon,
na dapat po agree tayo, you agreed to never, diinan ko lang ng konti, never change the username and password. Pagbigay po namin ng account ninyo, ang pakiusap po at ang agreement natin, walang magbabago ng username, walang magbabago ng password. Para po nakaka-access ang admin doon sa pinagkatiwalang account sa iyo. Steward lang po tayo ng ating magiging account. Tandaan natin, ang magiging income ng account ninyo, income ng buong team, hindi mo sarili. Kaya kailangan po nakaka-access yung admin sa account na ipagkakatiwala sa atin. Kahapon po, yung iba sa atin nakapasok ng Zoom meeting. Pagkatapos po ng Zoom meeting, lingid sa inyong kaalaman, meeting kami kagad tatlo ni na Bishop Chris. At kami po ni Bishop Chris ay sobrang nalungkot. Doon po sa top management na 21, ito na po ang Pastor Felix nagre-report sa amin. Merong kaming kasamang nagbago ng password. Diba sabi niya, ang usapan natin, yun lang naman ang inihiling ko, na walang magbago ng password. Pagkasabi po ni Pastor Felix noon, mga kamanggagawa, iyang-iyak kami. Kasi alam namin, mga pastor itong kasama namin, bakit merong lumabag sa agreement? So, kabadong-kabado na kami ni Bishop Chris kasi baka hindi na ituloy itong program. Usapan na, wala pa nga tayong isang linggo. Meron na kaagad kakasama tayong pastor mismo. Tapos nasa top management na nilabag na yung agreement. Kaya po, kagabi po, talagang kabadong-kabado kami ni Bishop Chris. Sa pagkatapos nung pag-report niya sa amin, may nagbago ng password, siyempre kilala naman niya, namo-monitor naman niya, tinanong namin kung sino. So pagkatapos ng meeting namin tatlo, tinawagan po kagad namin, binidyo call kagad namin ni Bishop Chris yung pastor na yon. Hindi ko na po sasabihin ng pangalan para maingatan po natin ang reputasyon ng ating kamanggagawa. Ano po? Then, salamat, umamin, humingi ng tawad sa amin, nag-apologize po yung kasama natin, at ang kanyang pagkakamali, wala siyang intensyon na palitan yung password. Ang kanyang pagkakamali, hindi lang niya mabuksan basta yung kanyang dashboard, sinubukan niyang mag-change o mag-forgot password. Siyempre, mapapalitan po yung password. Nakamonitor po tayo sa admin. Yun po, kaya naghingi po siya ng sorry, naghingi po siya ng tawad. Pagkatapos po nang sabi namin, wag mo nang ulitin, pastor. Dapat ang ginawa mo dyan, bago ang usapan natin, ay ano man yung concern sa dashboard, sa account mo na pag pinagkatiwala sa'yo, kami muna kakausapin mo ni Bishop Chris. So, yun ang pagkakamali niya. Then, after ng meeting namin, ng pastor na yon, ay tawag kami kay Pastor Felix para mag-report na nakausap na namin yung nag-change password at pinaliwanag namin na hindi naman talaga yun ang kanyang motive, hindi naman talaga yun ang kanyang layunin. At ako po mismo personally, sabi ko kay Pastor Felix, please forgive us. Forgive us here in the Philippines. Sabi ko sa hindi naman talaga sinasadyang pagkakamaling ito. Ang sabi ko sa kanya, no. Sabi niya, don't worry. Sabi niya, don't worry. I understand. Sabi niya. Kaya yun po sana ay maging lesson sa atin na talagang walang palitan ng username at ng password. Ano po? So, yun po yung agreement. Dalawa lang po. Mag-click araw-araw, gagawin yung task, at saka walang palitan ng username at password. So, sa mga agreement po na yan, gagawa tayo ng team guidelines para po smooth ang ating galawan at tuloy-tuloy po itong blessing na to, na doon sa kinuwento ko sa inyo, paano ito nag-start, ang tingin po namin ni Bishop Chris, divine connection. Hindi natin hinanap, hindi natin pinagpilitan ang ating sarili sa blessing na ito. Nagkataon lang po na sa atin dumaan sa dami-dami ng pastor sa Pilipinas. So, divine connection, privilege natin. Na po, privilege natin. Kaya dapat po merong gustong mag-bless sa atin. So, pilitin naman natin na maging blessing din sa kanya. Kaya kailangan meron po tayong guidelines. Meron tayong mga policy para talagang smooth at matagumpay ang ating pong magiging programa. So, kung kailangan natin ng team guidelines, number 1 po, isang team tayo. Unawain po natin na isang team tayo.
isang koponan tayo. So kapag isang team tayo, kailangan po natin at natawag na teamwork. Yan po ang number one. So dyan sa teamwork na yan, yan ang paraan para managumpay tayo. At para managumpay tayo, kailangan united tayo. Kailangan meron po tayong unity. So as a team, kailangan po natin yung teamwork as one. Kailangan unity. So po yung number one. Pangalawa po, kung team tayo at meron tayong teamwork, ito po, walang kikilos ng walang go signal. Kahit po sa basketball, ako po medyo mahilig sa basketball, kung ano lang yung sinabi ni coach, no? Kailangan, yun lang ang kilusin ko, yun lang ang galawan ko. O, Doc Dan, sentro ka. Ikaw ang sentro ng team natin. No? Kailangan center lang po yung laro ko. So, ganun din po dito, walang kikilos ng walang go signal. Ang ating pong task ngayon, mag-click lang. Wala pong kikilos ng higit sa clicking. Kasi po pagpasa po namin sa inyo ng ating pong dashboard, mababasa na po ninyo lahat doon, makikita na po ninyo lahat doon, pwede kayong mag-advance study, at pwede nyong madaanan doon yung withdrawal. Isang click lang po yun eh. Wala namang go signal na mag-withdraw ka, wag pong gagawin. Kaya yun po yung number 2, walang kikilos ng walang go signal. Okay po. Sana po maliwanag yun. Pangatlo, huwag nating aalisin sa ating blessor kay Pastor Felix ang kanyang karapatan. Ano pong karapatan yon? Rights po ni Pastor Felix o ng blessor natin na alisin ang gusto niyang alisin. Tulad ng paliwanag ko kanina, no work, no pay, no click, no pay. Hindi ka nagkiklik, hindi ka nagko-comply sa task. Rights po ni Pastor Felix na suspindihin ka o alisin ka. Kahit na kaibigan kita, mahal na mahal ka namin ni Bishop Chris, kapag po nasilipan tayo ng blessor natin, kalulungkot lang namin, wala po kaming magagawa. Kaya kailangan maliwanag po sa atin ito at mag-a-abide tayo, magko-comply tayo sa ating pong team guidelines. Number 4 po, hindi po ito traditional networking. Tayong lahat ay maaaring na-involve sa networking, meron tayong bangga-bangga, binary, kung ano-ano. So ito po ay ituring nating ministry. No? Ministry po ito. Okay? Panglima po, iingatan po natin ang ating reputasyon. Pera lang po yan. Yun nga pong biro-biruan na $6,000, malaki na ito, takbo na tayo. Kahit po biro-biruan, sabi ko, wag. Kasi kaya tayong i-bless ni Lord even million, billion, trillion dollars. Kasi principle niya yun eh. Ang pagkatiwalaan sa maliit na bagay, pwede pagkatiwalaan sa malaking bagay. Ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano pagkakatiwalaan sa malaking bagay, di ba? Kaya nga po, iingatan natin dito ang ating pong reputasyon. Dahil divine connection ito, mabibless tayo, mabibless ang Pilipinas, ma-evangelize ang Pilipinas, sayang naman kung maudlot po ito. Po? Okay, pang-anim, be responsible. Kung ano po yung pinapagawa, be responsible lang po. And pang-pito, be submissive. Maaring hindi pa natin maintindihan ano ba yung detalye nito kaya naiintindihan natin ng mga kaibigan nating pastor na hindi muna kagad mag-decide na sumali. Pastor, hindi ko alam ang detalye eh. Paki-explain mo nga, naunawaan po natin yon. At dapat unawain din po tayo na hindi natin kayang ipaliwanag sa isang upuan ang buong detalye. Kamukha po kami ni Bishop Chris. Gustong-gusto naming mag-tutorial na, gustong-gusto naming mag-presentation. Kaya lang po ang task sa amin ngayon, mag-interview. 210 katao po kayo. Kaya gusto man namin yung mag-tutorial tayo, mag-presentation tayo. Darating po tayo doon. Kaya lang inuuna namin po yung aming task ngayon na mag-interview muna. So, ganun po. So, be submissive muna tayo. Then, number 8. Any concern po ng iyong dashboard, ng iyong personal account, o anything na concern mo, ipapadaan po natin sa inyong team leader. Kapag hindi po niya kinayang sagutin yung concern ninyo, saka po siya didiretso sa amin ni Bishop Chris
Ano po, pag kinaya po namin sagutin ni Bishop Chris, praise God. Pag hindi po namin kinayang sagutin ni Bishop Chris, didiretso po kaming dalawa ni Bishop Chris kay Pastor Felix. Siyempre, kakayanin ng sagutin ni Pastor Felix yon. Kapag nakuha na po namin ang sagot, ibababa namin kayo, ibababa po sa inyo. Ang tawag po doon, protocol, para wala pong bypassing. Opo, pwede kayong dumiretso kay kay Pastor Felix eh. I-entertain kayo noon. Ano? Siyempre, pastor yun. Kaya lang, pagkatapos yung mag-usap, kami na po ang kukontakin. Kami naman po ang nahihiya pag ganon kasi pinagbilin sa amin yung protocol. Unawain po natin bakit tayo may protocol. Napakarami pong iniisip ni Pastor Felix. Ang dami po ng tao under him. Thousand na po eh. Isasama pa tayo. Kaya dinedelegate yung trabaho sa Pilipinas, Bishop Chris and Doc Dan, kayo pagkakatiwalaan ko dyan. Sabi niya, sa part namin medyo mabigat eh, pero okay lang po kasi turing namin ministry. Kaya paliwanag yung mabuti, ang task namin mag-interview. Wala kayong papasukin sa system natin nang hindi nyo na-interview. Kaya yun po, kahit na hating gabi, madaling araw, kahit wala pa tayong kain-kain, sige po, kasi yun po ang task namin. Sana po lang maintindihan po natin na nakasama sa team na po yung tinatawag nating protocol para smooth po ang flow ng ating pong blessing. Yun po yung pangwalo. Then, pangsyam, unawaing mabuti ang program. Maaring magsabi po tayo, paano namin unawain? Hindi nga namin alam ang detalye. Tama po. Ngayon sabi ko, hindi naman namin kayang ipaliwanag sa isang upuan. Ngayon, pagpasa po namin sa inyo ng account ninyo, mabubuksan na po ninyo ang dashboard nyo eh. So, pwede na po kayong mag-advance study doon. Nandun po yung frequently asked question, nandun po yung iba't ibang mga pwede nyo i-click na makita ninyo. Ingat lang kayo na wag mababago kasi ang task ay mag-click lang. Okay? So, yun po yung pangsyam. Unawaing mabuti ang program. Kasi po, pag hindi mo na unawang mabuti yan, hindi mo rin kayang i-share ng mabuti sa gusto mong isama. Kaya kailangan unawain nating mabuti. Number 10 po, kapag po dumating na sa pagkakataon na bigyan kayo ng task na maghanap ng tig-10 under you na po. Kasi ang gusto pong i-bless ni Pastor Felix ay 1,000 Filipino pastor. So malayo pa sa tayo sa 1,000. So in case po na kayo ay bigyan ng task na maghanap na ng tao na ilalagay sa ilalim nyo, let's say tig-10 rin na kamukha namin, ingat po tayo sa pagkakatiwalaan natin. Bakit po? Diba alam natin ang principle? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Baka po may makapasok na ma-invite natin o pagkakatiwalaan natin na ayaw naman natin na maging cause of delay. Sayang naman po. O kaya maging cause ng kaguluhan natin, sayang naman po yung divine connection na sinasabi po natin. Kaya ang pansampu po ay ingat po sa pagkakatiwalaan natin sa next level po natin. Panlabing-isa, excited po, pang-14 po yung distribution ng blessing. So, 16 lang naman po ito. Nasa pang-11 na tayo. Ang account natin ay hindi natin sarili, kundi sa ating lahat, sa buong team. Although ginamit po ang inyong complete name, ginamit po ang inyong email address, ginamit po ang inyong contact number, kayo po ay steward o tayo po ay steward lang po ng ating pong account. Tayo po ay pinagkatiwalaan lang po. So ituring po natin na hindi natin sarili yan, although ay pangalan ko ito, opo. Kumbaga sa opisina, binigyan ka lang po ng mga gamit kasi po yung income niyan ay income ng buong team, hindi mo sarili. For example, kami po, nauna po kami sa inyo. Umaandar na po yung aming mga account. Pinonduhan po kami ng $6,000 each. Ang kita po ng aming pong mga account, $300 a day. A day po yun. 7 days a week. Ang usapan po natin, account ko, account ni Bishop Chris, account ng mga kasama namin, magiging account ninyo, ang kita po, kita ng lahat. Hindi po kita ng iisang tao. Kaya po yung account natin, hindi po natin sarili. Yan po ay pag-aari ng buong team.
Ang usapan po dyan, kumita ka ng kakaunti, kumita kami ng malaki, pagsamasamahin, doon po ang hatian kung papaano po tayo ibibless. Kaya po, pinapakiusap, sana naintindihan ninyo, bakit pinapakiusap na huwag babaguhin ang username, na huwag babaguhin ang password. Kasi yung account mo, steward ka lang, pag-aari ng buong team, na ang gumastos, hindi tayo, yung ating blessor. Okay? So, yun po yung panglabing-isa. Panglabing-dalawa po, pagdating na po na naghahanap na kayo ng tao sa ilalim nyo, na 10 katao, huwag mamimili. Kamukha po ng testimony ko sa inyo, ako po nakatatlong kinausap, 30 kinausap na pastor bago ako nakasampu. Eh yung mga una kong kinausap, pinirorty ko yung mga gustong-gusto kong tulungan. Eh ayaw, wala pong mamimili. Ngayon, magkakaresulta tayo. Ibig sabihin, magkakasweldo tayo. Balikan po natin. Huwag tayong magtatanim ng sama ng loob kasi pinahiya nila tayo o inindihan nila tayo, di tayo pinaunlakan, balikan pa rin po natin sila. Pag meron na po tayong resulta na mapapakita sa kanila, ito, dumating na yung sweldo ko. Kaya gusto ko, samahan mo ako dito. Tiyak na mabibless ka rin. Ganun po. Yun po yung panglabing-dalawa. Then, panglabing-tatlo, kapag meron na po kayong 10 pastor under you, i-apply po natin ang guidelines na ito. Wait po natin kung kailan ipapasok. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi pagdating po ng inyong dashboard, makikita nyo may referral link kayo eh. Pwede na nyo silang papag-fill upan doon eh. Pero kung walang go signal, wag pong gagawin. Kasi po, pag nakita na ninyo ang referral link ninyo, pwede ninyong ibigay sa iba yan, pero hindi po yan poponduhan ng programa natin kapag hindi go signal o pag walang go signal kasi ang kung ano'y pinapakuha, poponduhan po yan. Wala silang ilalabas na pera. Pero ang ibig ko sabihin dito, pwede kayong magpasali na sila mismo ang magpopondo sa sarili ng account. Kasi po ito ay opportunity for all, hindi lang sa mga pastor. Ginamit lang po ni Pastor Felix itong company na to na pwedeng sumali kahit sino na can't afford na bumili ng package. Ang pinakamurang package po rito ay $135. Yung pangalawa yata o pangatlo, $250. Kami po, ang package namin, $6,000. Okay, yun po yan. So, yun po yung panglabing-tatlo. Ngayon, punta tayo sa panglabing-apat. Ito na po yung distribution of blessing. So, 4 na hatian po yan. 4. Kumbaga, pinagsama-sama ang lahat ng income natin. Kamukha nung sinasabi ko sa inyo, 21 kaming mga top leaders. Kahapon, 1.6 ang kita ng bawat isa. So, sa 21 times at 1.6 times 21, so malaki-laki na po yan. Plus pa po yung mga nasa ilalim po namin. Let's say sabihin na natin nga more or less $50,000 yan. Para hindi tayo mahirapang magkwenta, mag-example na lamang po tayo sa 10,000. For example, sa buong February, kumita tayo ng $10,000. So, yun ang 100%. Ahatiin po yan sa 4. 1/4, 1/4, 1/4. 4. So, 25% sa percentage. So, yung unang hatian na 25%, yun po yung para sa mga pastor. Yun po yung para sa atin. So 25% ng 10,000 is 2,500. Kung ilan po tayo, let's say 30 tayong pastor na kasama sa program, i-divide po yan ng pare-parehas. Yun po ang sweldo natin. O doon po magmumula ang sweldo natin. Okay. So meron po natitirang 3 hati. Another 25% para po sa church. Para po sa evangelism. Yung pong para sa pastor, para sa pamilya mo yan, para sa personal mo yan, diyan mo gastusin yan. Huwag mong problemahin para doon sa evangelism kasi meron pong pang church o evangelism na another 25%. Pero ang mamamahala po yung admin natin, maaring sa mga mission agency yan, o kaya sa mga evangelism activity yan, o kaya po baka mga churches po yan. So bahala na po sila. Basta po yun ay para sa church, yung another 25%. Then another 25% para po sa community.
gusto po ni Pastor Felix, i-bless na po natin sila. Kasi ang termino po niya ay they are potential believers. No? They are potential believers. Kaya hindi pa man sila mananampalataya, sabi niya, ituring na natin silang member. Hindi pa lang umaaten ng ating pong pagtitipon. Pero i-bless na po natin sila. So yung another 25% para doon po yon. At yung panghuli na 25% ay para po sa mga new member. Kaya lahat po ng invite po natin dito ay walang maglalabas ng pera sa bulsa nila, manggagaling po sa income natin. Kaya sana po naintindihan na ninyo na kung bakit sinasabi natin yung account ninyo, hindi nyo sarili, pag-aari po ng buong team. Okay? Then, pang-15, isa na lang po. Pag meron na po kayong 10 pastor under you, create din po kayo ng GC na kamukha nito. Isama lang po ninyo ang inyong team leader. So isama po ninyo. Kami po ni Bishop, please wag na. Ang dami na pong GC na umuusok na po. Nag-iinit na po yung cellphone namin sa dami ng GC. Yung 21 po na pastor, 21 GC kagad yan. Meron pa po kami kagad meron pa po kaming sariling group. So pang-16, pag buo na po ang GC ninyo, i-message po ninyo ang inyong team leader. Bakit po? Siya na po ang mag-i-interview tulad ng ginagawa namin na to. Huwag na po nyo kaming isasama sa GC na yon. Then, 16 na team guidelines po yan. Sa ibabaw po nito ay pangibabawan po natin itong napaka-importanteng ito. Pray, pray, pray. And discipline. Magtatagumpay po tayo. Congratulations sa bawat isa. Matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember, at sulat. Thank you very much. See you next video. God bless you. God bless you.